Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha at sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawan tao ng iyong anak, kami iyong itinuturing na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya sa totoong maipagkakapuri mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nilang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw, tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na mata mo, iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak
ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi kailanman sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at sila'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Magsiupo muna. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Kaya Merry Christmas po sa inyong lahat. Sabihin nga natin, Happy Birthday, Jesus! Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang birthday ng Poong Jesus Nazareno na siyang liwanag na dumating sa sanlibutan. Hindi ba ang dilim ay inuugnay natin sa sama, sa gulo, sa walang katiyakan, sa takot? Minsan, di ba, may lumapit sa akin at siya'y nabibigatan sa kanyang mga problema. At ang sagot, sabi niya sa akin, Father, ang dilim-dilim na. Hindi niya na alam saan siya pupunta. Para siyang naliligaw. Para siyang nawawala ng pag-asa. Ang dilim-dilim na. Pero, ang pag-asa binibigay sa atin ng pagdating ni Jesus na siya ang liwanag na dumating sa sanlibutan. Kaya bago dumating si Jesus, magulo ang lahat. Pero sa pagdating ni Jesus, nagiging kalmado at payapa ang lahat. Medyo totoo din naman. Kung titignan ninyo yung mga araw at linggo bago ang Pasko, parang ang gulo-gulo. Pansin nyo pag ganon, pag yung mga katapusan ng November, yung mga December 1 hanggang 23, magulo. Lahat nasa mall, mahaba ang pila, mahirap makasakay, parang mas tumitindi yung traffic pag gantong panahon. Diba? Gugulangan ka pa ng mga namamasada. Tumataas yung pamasahe ng Grab. Yung dating 400, 800. Parang ang gulo ng lahat, ano? Pero ganoon naman talaga ang buhay pag wala si Jesus. Magulo. Nakakapagod. Parang ang dilim-dilim. Pero, pansinin ninyo, sa pagdating ni Jesus, parang kumakalma ang lahat. Nagiging payapa ang mundo. Nagiging payapa ang lahat. Kaya di ba kahapon, parang ang payapa ng lugar? Wala masyadong traffic. Lahat ng mga tao nasa bahay. Kasama ang pamilya. There is calmness and peace with the presence of Christ. Kaya maganda rin para sa atin, no, bilang Kristiyano, na sana masumpungan din natin ang liwanag ni Kristo. Siya ang liwanag na dumating sa sanlibutan. Siya ang liwanag na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya sana bilang Kristiyano, masumpungan natin ang liwanag ni Kristo na ito. To see the light of Christ that gives us peace. Naalala ko ho, no, nung simbang gabi ho, pagkatapos ho ng misa, nawala ho yung kuryente sa buong simbahan. Nag-fluctuate naman ho yung kuryente. No? Nagbayad naman po kami. Pero nung namatay ang kuryente, naging madilim ang simbahan, may isang sakristan nagulat at tumakbo. At minsan gano'n naman talaga ang dilim, di ba? Magugulat ka, tatakbo ka, matatakot ka. Dadaan ka ba sa madilim na iskinita kung hindi ka taga roon? Tatakot ka. Pagdadalawang isip ka, lalabas ba ako ng buhay dito? Kahit nga siguro yung taga roon pagdadaan sa madilim na iskinita, may takot pa din. Pero nagiging payapa kung maliwanag, may liwanag. At ganoon sa buhay natin bilang Kristiyano. The light of Christ dispels fear. The light of Christ dispels the darkness of sin. Nabubura ang takot
nabubura ang kasalanan dahil sa liwanag ni Jesus. Kaya sana ang naisin natin ang liwanag ni Jesus. At ang liwanag ni Jesus nagbibigay ng pag-asa sa atin. May mga kasama tayo at mga kalakbay na parang madilim para sa kanila ang lahat. Nawawala ng pag-asa, nabibigatan na sa kanilang paglalakbay sa buhay. Kaya ang liwanag ni Kristo din ay nagbibigay pag-asa sa atin. Pag-asa na magpatuloy dahil si Jesus ang kalakbay natin. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. Kasama mo si Jesus. Ang Diyos na nagkatawan tao, siya ang Emmanuel, ang Diyos kapiling natin. Kaya sa kabila ng kadiliman ng kawalan ng pag-asa, hayaan mo rin na ang Diyos na siyang liwanag, magbigay liwanag ng pag-asa din sa iyo. Let the light of Christ also give you hope in your journey of life. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. Hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. At yan ang pangako sa atin ng Pasko. Kasama natin ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang simbahan na naglalakbay. You are not alone in that darkness that you are in. Kasama mo si Kristo, ang tunay na liwanag. Kaya, magandang makita natin, dahil si Kristo ang liwanag, siya na nagtatanggal ng takot sa puso natin. Siya na nagbibigay kapayapaan sa atin. Siya na nagbibigay pag-asa sa atin. Masumpungan natin ang liwanag ni Kristo. Sa araw na ito, alam ko, hindi ho magpapatinag ang ulan. May mga dadalaw sa inyo. May kakatok sa bahay ninyo. Mga bata na pormado sa araw na ito. Kakatok, wag mong taguan. Wag mong pagsarahan ng pinto. Wag mong sabihin wala ka, pero nasa loob ka. Wag kang makipaglaro ng taguan sa araw na ito. O kaya makipaglaro ng Finding Ninong. Hahanapin ka nila kung asan ka. Alam ng mga pastol kung asan si Jesus. Na siya nagbigay liwanag sa kanila. Alam nila saan nila hahanapin. Hindi sila tinaguan ni Jesus. Pero sana, sa pagdalaw ng mga inaanak ninyo sa inyo, alam ko naman ba't ka nagtatago eh. Iniisip mo, wala kang pamasko, wala kang iaabot. Huwag ka mag-alala, sa nanay pupunta yon. Yung sasabihin niya sa anak niya, itatago ko, pero ipangahanda niya sa bagong taon. Pero maganda makita natin na hindi ho yun ang ibig sabihin ng Pasko. Bonus na lang yun. Depende na lang kung gaano kabait ang ninong mo at ninang mo. Depende na lang kung gaano kagalante yan. Pero bonus na lang yan. Sana, at panawagan ko sa mga ninong at ninang na naririto, ang unan niyong ibigay sa inyong inaanak, basbasan ninyo sila. Diba gano'n naman sa atin eh? Magmamano muna sa ninong o ninang. Sa mga magulang din, huwag niyong sabihin agad at ituro sa bata na pagkakita kay ninong o ninang, ang una nilang sasabihin, pamasko po. Diyos ko po. Ang ituro nyo muna sa kanila, pagpupunta sa ninong o ninang, sabihin nyo sa kanila, basbasan mo ako. At hindi ba sa daluyan, sa kamay ng ninong at ninang, dumadaloy din ang biyaya? Hindi yung biyayang to, ha?
Yan kasi yung iniisip ninyo eh. Ay, kay Ninong, may biyaya, may pamasko yan. Hindi yan. Pero sa mga kamay din niya, dumadaloy ang biyaya ng Diyos. Kaya di ba nagmamano tayo? At sinasabi natin, God bless you. Di ba? Sa pagmano natin, hinihingi natin ay biyaya ng Diyos. At ang ninong at ninang binabasbasan ang kanilang mga inaanak. At sana yun ang unahin. Yun ang mas bigyang importansya. Nabasbasan ng ninong o ninang ang kanyang inaanak. Dahil ang ininong at ninang ay kalakbay ng bata sa kanyang pananampalataya. Kung may iaabot ka, bonus na lang ho yun. It is not necessary. Hindi kailangan. Bonus na lang ho yun. We can live with or without it. But we cannot live without Christ. We cannot live without the light of Christ. Kaya sana si Jesus at ang liwanag ni Jesus, ang pagpapala ni Jesus, ang ipasa natin sa lahat ngayong araw na ito. Basbasan ang bawat isa, hingin ang liwanag ni Jesus na pumapawi ng takot, nagbibigay kapayapaan, nagbibigay kaayusan, at higit sa lahat, nagbibigay pag-asa sa ating lahat. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Ang ating itugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mahihirap,
Masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, gawing mong panahon ng pasasalamat at pagbabahagina ng pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ay samba ang Pasko na patungo sa Belen. Ay dalan na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain nito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa, ang kalan
Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Salud
Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan. Ay sa rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagmagkatawan tao ang anak niyang mahal ay magdulot ng liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan. Sa iyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ng magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko'y sumapit, tayo ay magsiyawi ng magagandang tinig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, ay tatlong haling nagsinalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng aming alam. Ang maunay ang bagong buhay, ng ligaya ang aming bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsinawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmamahalan, ating sundin ang gintong aral. At pagbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay matigaya. At pagbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay matigaya.